Isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat. Ramonians, grade 7 students na makikinig at alamin at tutuklasin natin ang kasaysayan ng kabias ng Asyano gamit ang video ito. Tunguin muna natin kung anong layunin natin para sa araw na ito bago tayo formal na magsimula. Inaasahan na sa araling ito, makukuha natin ang paghahambing sa mga sinaunang kabiasnan sa Asya. Partikular tayo sa tatlong kabiasnan, no? Yung Sumer, Indus at China. Ang mga tiyak na layunin natin na makukuha sa araw na ito ay naiisa-isa yung pag-unlad na naganap sa kabias ng Sumer at yung kontribusyon nito sa kasalukuyan. Okay? Without further ado, let's start. Balikan na natin ng sandali. Matatanda natin na sa sinuunang kabiasnan ng Asya sa panahon ng Neolitiko, nakita natin yung pagsasaka at yung pag-alaga ng hayop isang katangiang taglayan ng mga tao. Nagbunsod ito ng pagpapataas ng produksyon. Bakit? Dahil ang pag-alaga ng hayop at pagsasaka ay nagbigay daan upang magkaroon ng pagkain kinakailangan sa lumalaking populasyon. Habang lumalaki ang populasyon dahil dapat itong tugunan, nagkaroon ng mga panibagong strukturang panlipunan. Paano magkakaroon ng mas magandang distribusyon at alokasyon ng pangangailangan. Kaya nagkaroon din ng pag-unlad ng kabuhayan sa mga kabiasnan sa Asya. At ano nga ulit ang kabiasnan? Bukod sa definition natin na ito yung bagay na pinauunlad pa na pamumuhay ng tao, ito rin yung kataasan ng antas. Ibig sabihin yung pinaka-rurok, no, ng kaunlaran ng pamumuhay at ugnayang panlipunan. In short, sa madaling sabi, kaya ng tao mag-adapt at mag-adjust sa kanyang environment at naka-a-adapt din ang iba pang kasama niya sa lipunan dahil yung ugnayan nila ay nakatutulong upang higit na malinang ito sa lipunan kanilang ginagalawan. Simulan natin. Ano nga ba ang kabiasnan sa Kanlurang Asya? Makikita natin dito, no, na sa kabiasnan sa Kanlurang Asya, batid natin dito yung malapit sa gitnang silangan. Yung Middle East, mas doon kilala lagi ito. No? Pero yun nga, tawagin natin itong Kanlurang Asya. Okay? Malapit sa silangan, dahil nga Near East, tapos yun nga, Levant o East Mediterranean. Okay? Fertile Crescent, yan ang sentro. Paano nagkaroon ng sinaunang kabiasnan sa Asya? Yan yung una, yung Mesopotamia, yung Persia o Iran, Arabian Peninsula at Asia Minor. Ngayon, kilala ang Asia Minor bilang Turkey. Yan ang mga bansa sa Kanlurang Asya na pinag-inugat, pinag-evolvan, no, ng sinaunang kabiasnan na magpahanggang ngayon ay mayroon pa ring tatak sa ating kasaysayan. Yan. Ano-ano ang mga kabias ng umusbong dito? No? Partikular tayo sa mga imperyo, no, na umusbong. Bukod sa Sumerian, nandito rin yung Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean, Amorites, Hebreo at mga Arabe. Yung mga Arabe, yung mga Semitikong pangkat yan na tinutukoy sa kasaysayan. Nandyan din yung mga usbong ng mga Indo-Aryan, Hittites, at Kassites. Ito yung mga pangkat ng Indo-Europeo. Mga Dayo, mga Barbaro, na galing sa taas, na paibaba. Saglit lamang. Yan. So nakita natin na iba-ibang tao ang nag-exist dito sa lipunang Asyano, no, particular sa mga kabiasnan sa Kanlurang Asya. At yan, makikita natin, no, saan sila umusbong, saang bahagi sila umusbong batay sa mapa. Okay? Next. Yung pag-usbong din ng strukturang panlipunan. Diba? Malinaw na sa mga umusbong na lipunan sa Asya, sa Kanlurang Asya particular, merong mataas sa pagtingin sa pinunong hari. Yung pagdakila sa nakatataas na pinuno. At
Dagdag pa, tinuturing na gitnang uri, no, yung mga mangangalakal, artisano, at yung mga nagsusulat, no, scribe, na pinagbabatayan sa kasaysayan. Nasa gitnang uri ang mga ito. At ang pinamababa, usually, ay ang mga magsasaka at mga alipin. May mababang pagtanaw sa gantong uri ng lipunan dahil may klasifikasyon. Sa kabiasnan ng kanlurang Asya, malinaw din na may sistema ng panulat, no, pagsulat. Kaya may nangyayaring kabiasnan. At ang pagsulat na ito ay yung tinatawag na cuneiform. Yan yung sistema ng pagsulat na naitala sa scribe gamit yung mga pinagbatayang clay tablet. Nakita nila yung mga mahalagang pangyari. At yan yung example ng mga clay tablet. Next is yung lunar calendar. O, di ba? Yung lunar calendar. Palayok. No? Paggamit ng perang pilak at yung decimal system. Magpahanggang ngayon ay na-adapt natin. No? Sa kabias na naman sa kanlurang Asya, makikita natin yung pag-usbong ng mga tao, mga Persian, Kurds, Griego at Romano. Di ba? Umabot dito, hanggang dito sa kanlurang Asya, yung sibilisasyon na mayroong nangyari sa Europa, sa Gresya at sa Roma. Dagdag din dito yung mga Seljuk, mga Mongol at Ottoman. Umusbong mula sa Silangang Asya, napapunta dito. Yung mga Ottoman, di ba, sa Turkey, yun nga yun, di ba? Naging isang mga kapangyarihang role player sa panahon ng World War I. Ang kabiasnan din sa kanlurang Asya ay higit na naapektuhan kung bakit sila lubos na napupuntahan, no? Eh yung geografiya nila. Sabi ko nga sa inyo ng first quarter, your geography can either your curse or a blessing. So yan, no? Desierto, arid yung region, kaya napupuntahan talaga sila. Yun nga, kapaligiran ng steppe, no? Yung grassland, yan. Semi-arid, tagtuyo at pagkatigang ng lupa, yun yung ilan sa mga portion ng mga lupa na mayroon sa kanlurang Asya. Mayaman ang kabiasnan na umusbong dito. Makikita naman natin, no, sa stratifikasyon ng kanilang environment. Kaya umpisa na natin, talakayin natin ang kabias ng Sumer. Ano ba ang kabias ng Sumer? Sinasabi dito, yan, no, si Shinar. Ang Shinar o Shinar ay biblikong testamento o katawagan mula sa lumang tipan, no? Yung Old Testament. Biblical yung pinanggalingan niyan. Musbong sila sa panahon ng 3,700 before Common Era at pinaniniwalaan na sila ay galing sa mga lahing Semitiko. Yung mga lahing Semitiko, gumagamit yan ng wikang Afro-Asyano. So, kinabibilangan yan yung wika na kabilang ang Arabo, Hebreo at iba pa. So, Semitiko yung lahi nila. Kayo manggi ang karaniwang kulay ng kanilang mga balat, no? Hindi ako nagkakamali. At, sumunod. Yan. Hindi natin may kakaila na sa kabias ng Sumer, umusbong yung tinatawag nating Ziggurat Temple o Temple Tower. Diyan sila nag-aalay. No? Meron pa, manifestasyon ang mga Ziggurat o yung haring pari na may maunlad na pamumuhay na nangyayari noon. Di ba? May ugnayan ng politika at relihiyon. Bakit? Kung sino ang hari, siyang pinuno. Sinong pari, rather, no? Siyang pinuno. Haring pari nga, di ba? King priest, no? Yun yung mga nangyari dyan. Manifestasyon na organisado rin ng lipunan. Bakit? May pinuno, may pamahalaan, may pinaniniwalaan, di ba? Pasok yung pectus Pi na pinaniniwalaan nating indikasyon na mayroong kabiasnan. Next ay yung templong komunidad. Yan. Maraming templong maraming templong komunidad dito bukod dito sa mga to. Pero mapabanggit natin yan, yung iba't ibang lungsod tulad ng Ur, no, pinakamatandang syudad to. Uruk, Nippur, Larsa, Lagash, Eridu, at Kish. Yan. Bawat templong komunidad, tatandaan natin to ha, bawat templong komunidad, itinuturing na sentro yan. Yang mga nabanggit na yan. So sa bawat sentro na yan, mababakas natin na binubuo yung bawat sentro ng mga ngalakal, mangingisda, artesano, magsasaka. So yun, no?
Yung pagsasaka at pangangalakal talaga yung pangunahing gawain dyan. Dapat natin tatandaan ito parati. Diba? At pinaniniwalaan, no, na sa bawat templong komunidad na yan, Ur, Uruk, Nippur, Larsa, Lagash, Eridu at Kish, may mga sinasamba silang Diyos na nagmamayari ng mga templong komunidad na yun. Yun yung tatandaan natin parati. Tinuturing na alipin ng Diyos ang lahat ng mamamayang naninirahan sa loob ng templong komunidad, kaya nag-aalay sila lagi ng ani sa mga nabanggit na. Yan. So may mga kanya-kanyang mga zigurat yan. Expect natin na ganun yung itsura niya batay sa kwento, sa kasaysayan. Tala, sa kasaysayan. Diba? So tunguin natin yung mga imperyo, no, na umusbong sa kabias ng Sumer. Yan. Una, Imperyong Akkadian. Sinasabi nila ng Imperyong Akkadian ay pangkat ng mga Semitic. Diba? Yun nga, yung mga galing sa wika na pinanggalingan din ng mga Arabo, Hebreo, etc. Pagkakaroon ng madalas na away dati, yung dahilan, no? Usually, pag-usbong naman. Diyan mo makikita paano uusbong isang imperyo. Ang nangyari that time, nagkakaroon ng kaguluhan, may papag-away-away, nagkakasakupan ng mga malalaking syudad, mahihinang syudad, nagiging alipin ng isang malaking syudad, hanggang sa nagresulta sa pang-alipin dahil natalo sila ng isang malaking syudad. Ngayon, may mga umuusbong na leader along the way na napagkakaisa niya ang mga magugulo, no? At napasa sa ilalim niya yung mga maliliit na mga syudad, di ba? Doon umusbong ang isang nagngangalang Sargon, ang unang Sargon sa mga syudad-estado na to, taong 2400 BCE hanggang 2350 BCE. Ano yan? No? Yung pagkakaroon ng pagsalaki kasi sa iba't ibang pangkat, Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean, yan yung dahilan ng konsolidasyon. No? Ibig sabihin dyan matatatag yung mga sentralisadong pamahalaan sa Fertile Crescent. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Mamaya-maya, magsasakupan din yung mga imperyong yan. Di ba? Hihina, kalaunan, uusbong yung bago, etc. etc. Pero, tatandaan natin, yung mga significant na tao, dito sa Imperyong Akkadian, si Sargon ang unang significant na tao dyan. And again, yung pagsakop ng Asur, yung Assyria. Yan nga yun, yung bakit yung Imperyong Akkadian. At dyan din yung cuneiform, no? Na unang na manifestasyon dyan. Okay? At yun nga. Ang Imperyo Akkadian ay kilala rin sa pagitan ng mga natala. No? Yan nga, yung pag-aalsa mula sa syudad, estado, di ba? Tapos nagalit yung mga lokal na pinuno. Yan na. Kasi wala nang magaling at mahusay na pinuno. Kaya yun, hindi na nila kinayanan ng mga sunod-sunod na pagsalakay ng mga mandirigmang pangkat, mga barbaro, naging dahilan sa unti-unti pagbagsak. Yan nga, sasabi dito, halimbawa, yung pag-atake ng Gutian, 2270 BCE, hanggang sa tuluyan na bumagsak ang mga Akkadian. Hanggang sa mayroong uusbong kalaunan. Kaya hindi eksakto yung panahon na, halimbawa, ng 2270 BCE, umusbong na yung bagong sibilisasyon, hindi pa. O yung imperyo, hindi pa umusbong agad. Nagko-consolidate pa yan. May mga panahon yan na nag-iipon ng lakas para magkaroon ng unifikasyon, yung unity. Tapos a-arise ng bago. At ang sumunod naman na imperyo ay ang Babylonian. Yan. Kilala ang imperyong Babylonian dahil nandyan si Hammurabi. Diba? Bakit? Yung Hammurabi na yan ay malaking batayan sa paggawa ng batas. Si Hammurabi ay pang-anim na haring Amorite. O tingnan ninyo ha, hindi agad umusbong yung malakas, pinaka-influential na pinuno. Umusbong siya sa panahon ng 1792 BCE hanggang 1750 BCE. Nagkaroon ng pagsakop sa tarangkahan ng Diyos. No? Pag tiningnan ninyo, yung pag-consolidate ng Babylonian, no? Hanggang sa nakuha ang pagpapatupad ng mga batas. At yun nga, pagsasailalim sa tinatawag na Kodigo ni Hammurabi. Ano ba ang Kodigo ni Hammurabi? An eye for an eye, a tooth for a tooth.
Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung anong ginawa mo, siyang dapat gawin din sa iyo. Kung anong ginawa mong karumal-dumal na krimen, ay dapat mo ring sapitin. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Yun ang kahulugan ng Kodigo ni Hammurabi. Sabihin, kung ikaw ay dumukot, dudukutan ka rin. Kung ikaw ay pumatay, dapat patayin ka rin. Kumbaga, equal dapat. Kumbaga, ang proseso dito ng hustisya ay nakalimutan ko ng terminolohiya, pero retribution yata to, kung hindi ako nagkakamali. No? Kung anong ginawa mo, siyang dapat gawin sa'yo eh. Parang ganun. Hindi siya restorative justice. So yun, no? Ano ang imperyong Babylonian pa na nagawa nito? Bukod sa pagkamatay ni Haring Hammurabi, syempre, hindi natin maikakaila na dyan din umusbong yung matataas na uri ng arkitektura. No? Pero, sa pagkamatay nga niya, yung mga pangkat ng Hittites, lalo pat eksperto sila sa mga kagamitan, no? Yung mga Kassites, yan. Isa yan sa mga dahilan bakit hindi nakayanan ng imperyo. Malalakas ang mga armas ng mga sumunod na umatake. Dagdag pa, batay dito sa ilang tala sa kasaysayan, no? Yung sakit, epidemya, at likas ng mga kalamidad. Baha, tagtuyot. Natural na bumabagsak ang isang imperyo talaga sa mga ganitong mga sakuna. At syempre, pag bumagsak ang isang imperyo, dahil nga hindi na kinayanan na sundan yung malakas na leader, bumabagsak talaga ang mga ganyang uri ng imperyo. At syempre, umusbong ang panibago. Ito na nga yung pag-usbong ng Imperyong Assyrian. Ang Assyrian ay kilala bilang syudad na militar. Maging sa Biblia nababanggit ang mga to. Nagwakas ang mga malalayang lungsod-estado. Bakit? Kinonsolidate kasi ito. Dahil nga magaling sila sa pag-aarmas. Diba? 900 BCE, umusbong si Sargon II, sina Sennacherib, Esarhaddon, at Ashurbanipal. Anong mga ambag ng Imperyong Assyrian? Yan, karwahing pandigma. Natural na militaristiko ang imperyong ito. Kaya na-consolidate niya. Kaya nga yung mga iba't ibang syudad at lungsod-estado, nakuha. No? Ito ang pinakamalawak na imperyong na itatag. Maging sa Biblia, ito yung isa sa pinakakinatatakutan. Kumbaga, parang isang malaking bansa ang kinatatakutan ng mga tao ng Diyos at that time. Maging ang tao ng mga Israelitas, alam ko na napasukob dito. No? At yun nga, yung kakayahang mapag-isa ang mga nasasakupan. Dahil kayanan nila yung unification along the different cities, naging matatag ang Imperyong Assyrian. Well, magagaling ang mga leader. Dahil hindi naman ito mangyari kung hindi naman dahil sa ganong mga leader, di ba? Ang Imperyong Assyrian, yan, meron silang sinatawag kasing sentrong lugar, yung syudad ng Nineveh. Di ba? Yan ang simbolo ng imperyo. Diyan din matatagpuan yung iba't ibang nakamkam na kayamanan dahil habang pinababagsak nila iba't ibang lungsod, naiipon dyan. May centralisasyon ng mga nasakop. Yan nga, yung mga biyag, ganun din. Digmaan ginawa nilang mga bihag, bunga ng digmaan. Parang prisoners of war. Naging alipin nila yon later on. Diba? Ano pa ba mga estratehiyang ginawa nila? Yan nga, yung kakayahan sa pagkontrol sa kaisipan ng tao. Ang pinakamalaking library ay naitatag dito. Di ba? Yung panahon ni Ashurbanipal. Bakit? Mahalaga sa Imperyong Assyrian na mahawakan yung consciousness ng tao. Yun yung isang malaking tala sa kasaysayan na bakit nagtagal o bakit sobrang lakas ng Imperyong Assyrian. Yun, yung consciousness, pagkontrol sa kaisipan ng mga tao. At yun nga, kilala rin ang Imperyong Assyrian sa kalupitan at pagsasamantala. Siyempre, kapag ikaw ay nakararanas sa kalupitan at pagsasamantala, lintik lang daw ang walang ganti. Yan. Umpisa na ng mga makakatunggali nila later on yan. At malalakas ang mga sumunod na pangkat na nakatunggali nila. At syempre, absence of a strong leader, presence of the weak leaders, hindi kinayanan yung mga 5 pangkat, nagtutunggali-tunggali eh. Medes, Persians, Chaldeans, Lydians, Egyptians, hanggang sa humina na ng tuluyan ang mga Assyrian. Sa paghina ng Imperyong Assyrian, umusbong ang panibago. Sabi nila, ito daw ay pagbabalik
no? Imperium Chaldean. Yan ay tinatawag na Babylonian captivity. Dahil napalawak ang imperyo mula Syria, Palestine, Phoenicia hanggang buong Mesopotamia, pagmamalupit dahil sa mga Hebreo, so Assyrian, di ba? Yun nga, ito na yung muling pagtatayo ng syudad dahil sa paghanga ni Nebuchadnezzar sa kodigo ni Hammurabi. So, pagbabalik ito ng Babylonia. Yun yung sinasabi rito. So, si Nebuchadnezzar. Ayan. So, ano nga ba ang ambag ng Imperium Chaldean? Imperium Chaldean, well, makikita natin, syempre, yung pagbalik ng imperyo kung gaano kalaki. Yung imperyong, ano to, yung Neo-Babylonian, bagong Babylonian Empire. Yun yung sinasabi nila dyan. Okay, so pamoso sila dahil yan, yung Hanging Garden of Babylon, dedicated yan sa Diyos, no, particular. Yun, si Marduk, ano yan? Yung Marduk, alay naman ni Marduk yan sa yung Gate of Ishtar. Yung Ishtar sa Epic of Gilgamesh, nabanggit si Ishtar doon. Alam ko kung hindi ako nagkakamali, siya yung isa sa pinaka matandang kwento yan eh. May prostitution na kwento dyan sa Epic of Gilgamesh. Pero yan yung pinag-alayan. No? Pag tinignan niyo yung mga sinaunang struktura yan. Di ba? At syempre, Imperial Chaldean, kilala sila sa mga pamoso. Parang old wonders of the world. Nabanggit yung Hanging Garden. Napaka-visionary dito pag tinignan niyo ni Nebuchadnezzar. Di ba? At syempre, yun nga, yung paghalili ng kapangyarihan ng Persian, naging hudyat ito ng tuluyan ng pagkakaroon ng pagpalit ng susunod na imperyo. Okay? O, ngayon, tumungo na tayo sa susunod na paksain. Yan. Dito naman, alamin na natin yung bukod sa kabias ng Sumer, syempre, tunguin na natin yung kabias ng Indus. Okay? Ano naman na nangyari sa kabias ng Indus? O, familiar tayo sa Indus dahil katunog na nito yung bansang tatalakayan, no? Yan. Kung familiar tayo sa Taj Mahal at sa isang malaking impluensya sa atin, ang India, no? Umusbong ito sa bulubundukin ng Himalaya. Malaking bagay yan dahil yan ay sistemikong pandepensa. Geographical na pandepensa yan. Kaya hindi sila kagad napupunta. Likas na hadlang nila yan sa mga mananalakay. Kaya bihira dito yung galing sa ibang lugar. Open space kasi yung sa kanlurang Asya. Kaya marami nakapunta, east, west, nakapunta sa kanila. Itong Indus, bihira. No? Tatangkain mo talaga. Dahil nga yung Indus Valley na yan, hindi yan welcoming. Di ba? So yan, no? 4000 BCE, yung Dravidian, yan. Yung sinasabi nila, yung urban na pagkakakilanlan nila, pag tinignan ninyo, yung dumadalo yung tubig, tapos yung sentralisadong lugar, pagtataniman, etc. etc. Okay? Ang mga Dravidian ay pinaniniwala ang nagtayo ng malaking syudad. Di ba? Yun na nga dyan. Batay ito dun sa na pagkita sa Mohenjo-Daro. Pagmataan na impormasyon sa Mohenjo-Daro. So yun na nga. Yung malalaking syudad na yan, yung Harappa, North Punjab yan sa India. At yung Mohenjo-Daro sa lalawigan ng Sindh ay kinikilala bilang Mound of Dead. Ano ibig sabihin pa nun? Sabi dito ni Sir John Hubert Marshall na sa larawan. No? Makikita natin, sa kanyang pag-aaral noong 1930, isa sa pinakamalaking kabias ng syudad, urban, ang Indus Valley Civilization. Ano sinasabi niya dyan? May sistematikong pag-aayos sila eh. Hindi lang siya basta-bastang kabias ng Indus. Meron siyang maayos na pamamaraan sa kalsada, avenida, yung avenue, mga daanan, mga lagusan ng daan. Pag tinignan ninyo, ayos eh, maayos yung pagkakagawa na ng mga kalye, di ba? Yung pagkakahanay ng bahay, mga bahay na yari din sa pinong tisa, mga brick, di ba? So meron ng kaalaman sa paggagawa ng planong urban ang kabias ng Indus. At syempre, yung mga kwartong napapalamutuan, yung pagde-design sa kwarto, arkitektura, may ganun na sila. Statwa, at yun na nga, yung mga ceramic.
Manifestasyon yan na maunlad na ang kabias ng Indus. At syempre, yun nga, yung bahay, pamahalaan ng bawat syudad. Dahil sentro ito para sa pamahalaan, di ba, ng bawat lugar. At yun nga, yung ceremonial terrace, malalaking tarangkahan, yung gate, yung bukasan, saraduhan. May ganun din sila. Mayroong mga bulwagan, drainage system, kasi nga yung drainage system, mahalaga yan, upang hindi ka pabagsakin basta-basta ng mga baha. Dahil, well, sa kasaysayan ay tala, na ang mga ilog may tendency yan na manukob ng mga lugar. Di ba? So, bukod doon, no, may magagarang paliguan, yung kamalig at bodega. Ibig sabihin, meron na silang kaalaman sa pag-iimbak ng pagkain. Di ba? Ano pa? Yun lang yung mga napag-aralan dito, no, ni Sir John Hubert Marshall. Pero, manifestasyon lang yan na organisado at planado. May plano ang mga tao sa sinaunang Indus. Yan nga, yung pamayan ng Merga, yan, 3,500 BCE, ay ito makikita natin ito sa kanluran ng Ilog Indus. Yan ay batay sa nakadesenyong kwadrado. Pag tiningnan nyo dyan sa picture o sa larawan na pinabatid, kwadrado kapag nagde-design sila, no, ng arkitektura nila. So, grid pattern sila. At pare-parehong sukat ng bloke ng mga kabahayan yan. Okay? Next, yan, autokratiko ang pamamahala. So, ibig sabihin ng autokratiko, didikta ang mga leader, talaga sumusunod lang yung mga nasasakupan. Nagagawa nila pag-isahin at kontrolin ng mamamayan. Yun naman talaga ang epekto ng isang authoritarian leader. Ni-unite niya yung mga tao, etc. etc. So, yun, yung bronze, yan, pana, sibat, palakol, kutsilyo, merong presensya yan sa kabiyasan ng Indus. At yung pictogram, sistema ng pagsulat ng mga Indus. Again, manifestasyon na may kabiyasan. May pagsulat. Merong pamamaraan, may teknolohiya ang tao. May pamahalaan. May pagtugon sa pangangailangan. Okay? Hanggang sa dumating ang mga tao, no? Dahil uusbong na ang mga imperyo rito. Yan nga. Una ay ang pagdating ng mga Aryan. Ano ba ang mga Aryan na to? No? Aryan. Sabi dito, dumating daw sila sa panahon na 1500 to 1200 BCE. Ano yan? 1500 to 1200 BCE. Ang kulturang Aryan ang namayani sa Indus Valley Civilization. Ano yun? Isa dyan yung epikong Mahabharata at Ramayana. Ano to? Yung kabayanihan at kagandahang asal na sumasalamin sa paraan ng pamumuhay ng tao, idinetali mabuti sa Mahabharata at Ramayana. Pagpapahalaga sa asawa, pagpapahalaga sa mga kababaihan, anong tungkulin at gampanin ng mga lalaki, etc. etc. Maraming nakadetalye dyan. Kapag nakita ninyo mga palabas o nabasa ang mga ilang literatura sa Mahabharata at Ramayana, yung isa yun sa mga dinidetalye. Next is yung kabayas ng Aryan. Yun nga, yung patriarchal ang lipunan na to, no? Yung sa, ito, patriarchal ang lipunan. Ibig sabihin ng patriarchal na lipunan, mataas ang pagkilala sa mga lalaki. Diba? Dapat kapag leader, lalaki. Tapos sa mga babae, dapat medyo sunod-sunuran, etc. etc. Yan, may kaalaman na sila sa pagtatanim. Diba? Dali. May kaalaman na sila sa pagtatanim dyan sa mga panahon na yan. Diba? Ano pa? Pagpapanday at libangan ng karera. Yan yung chariot, etc. Tapos, umusbog din yung mga leader na dumating sa India, no? Taong 600 BCE, yan, yung hari na Magadha, yan, tapos si Cyrus the Great, Darius the First, dumating sila. Sila yung mga, naging manifestasyon ng pamumuno sa pagsakop ni Alexander dati. Okay? At syempre, isa ito sa pinakamalawak at pinakamalayo pala nung narating ni Alexander the Great kapag pinuntahan at napuntahan nyo na yun sa world history. Bakit? 326 BCE, nagpakasal si Alexander sa isang prinsesa mula sa Persia. At yun na nga, yan yung kabiguang mapag-isang imperyo ng India hanggang sa umpisa na magpabagsak. At syempre, usbong ang panibagong imperyo, yan na nga, yung pamumuno ng Asoka, yan na, Imperyong Maurya. Mahusay naman dirigma sila. No?
Mayroon silang pagyakap sa paniniwalang Budismo, pagtalikod sa marahas na pamamaraan, etc. etc. Yun na nga, pagtutok sa serbisyo ng tao talaga ang pinaka naging goal ng Maurya. Ngunit pagkatapos mamatay ni Asoka, nanghina ang imperyo ng Maurya. At usbong ng panibago, no? Dahil magkakawatak-watak. Kasi nga, nawala yung magagaling na leader. Tapos may hina yung sumunod na pinuno. Yung polisiyan ni Asoka, hindi na sunod at na ipatupad pang malawak, nag-aklas sa malalawigan. Hindi na reconcile ng iba't ibang mga leader. Nagkasakupan ng iba't ibang grupo. At yun na nga, yung tribong Hud, di ba? Yan, 600 BCE. Hanggang sa umusbong ang dinastiyang Gupta. Yung dinastiyang Gupta, yan yun. Muling napag-isa niya yung dinastiya na yan. Gamit ang pamumuno ni Chandragupta II. Sining at panitikan naman. Kung kanina, mas service, social service yon. Ito naman, sining at panitikan. Umusbong din ang Hinduismo sa panahon ng dinastiyang Gupta. Pero yung tribong Hun ay hindi nila na pigilan. No? At yun ang dahilan ng pagbagsak ng dinastiyang Gupta. So, umina ulit ang imperyo. Kasi may nakasakop sa kanila. No? May mga nakapagpabagsak sa kanila. Yung mga tribo na to. Hanggang sa umusbong kalaunan sa kasaysayan ng India. Yung pamahalaan o pamamahala ng mga Mughal. Ang mga Mughal, tandaan natin yan, nandaraywang Hun yan. Pero yung mga Hun na yan ay sobrang gagaling na leader. Sobrang gagaling na mandirigma. Kasi yan ang Mongol. No? Yung Mughal na yan. Nandarayuan yung mga Hun mula sa angkan ng Rajput. Nagtagumpay si Babur noong 1526 hanggang sa umusbong ang dinastiyang Mongol. No? So, si Rajputana, yan yun. No? Sa pamahalaang Mughal, nakita natin din, no? Sa Akbar the Great, noong ika-15 ng Oktubre, 1542, sa Umarkot Sind, nakita natin kung gaano kalawak yung Mongol Empire. Diba? Yung interes sa panitikan, arkitektura, agham, at sining ng pagpipinta, hindi natin may kakaila na meron dyan sa pamahalaang Mughal. Sa edad kasing 13, umalili kaagad si Akbar the Great. Hindi natin may kakailayan. No? Matapos mamatay ang kanyang ama na si Humayun. Yung kasanayan niya bilang pagiging bukas sa pamamahala ang isang dahilan kung bakit higit na nalinang niya ang kanyang leadership skills. Diba? Kaya nga, Akbar the Great. Diba? Nakita rin niya yung alyansa sa pakikipag-asawahan. Diba? Halimbawa, para makuha natin yung tiwala at loyalty ng kabilang panig, yan, mag-aasawahan yan. O, diba? Yung ipapakasalan ko yung babae sa lugar ninyo at magiging political alliance tayo para maging prosperous and peaceful ang ating pagsasama. Okay? At nandito na nga, yung pag-inog pa ng pamahalang Mughal kay Shah Jahan, yan, Al-Azad, Abul Muzaffar Shanab, Uddin Muhammad. Yan. Enero 15, 12, yung anak ni Jahangir. Makita natin dyan. Yan yung rurok ng kaunlaran. Yan yung golden period ng Mughal Empire. Diba? Ano yan? Bakit golden period? Hanggang ngayon nakikita natin yung Taj Mahal. Diba? Sa pamamahala ng anak ni Shah Jahan na si Aurangzeb, nagsimula ang paghina ng imperyo. And again, nung hindi na nasustain yung imperyo, unti-unti nang bumagsak at hindi na na-sustain pa. Hanggang sa pumasok na tuluyan yung mga mananakop na galing sa kanluran. Okay, ang isa sa pinakahuli pa no, na kabiasnan, ang pinakamatandang kabiasnan sa Asia, isa sa pinakamatandang kabiasnan, kabias ng Chino. Okay? Tutunguhin na natin, ipaliliwanag natin yung mga halagang ambag naman ng kabias ng Chino. Malakit, malawak, no? At matagal ang kabias ng Chino. Let's start. Ang kabias sa China, pinakamatagal. Di ba? Nakikita natin yan. Pinakamatagal. Rather, dahil yan ang pinatuturing natin pinakamatanda.
Di ba? Malikhain sila kasi nakita natin yung oracle bones. Hindi pare-pareho, di ba? Pero ito, unique feature to ng civilization ng China. Yung oracle bones. Yung oracle bones kasi yan, kinikilala rin yan bilang dragon bone. Dragon's bone. Parang ganun. Nanggaling sa buto ng baka o talukap ng pagong, yumatala sa kasaysayan, ginamit na batayan upang maisulat ang pagsisimula ng kabiyasan ng China. Yan yung silbi ng oracle bone na yan. Ano ang heograpiya na kapalibot sa China? Kung kanina yung Himalayas range sa Indus, dito naman nakita natin yung Gobi Desert sa itaas. At malaking tulong yung mga bulubundukin na nakapaligid. Yung Tibetan Plateau at bulubundukin ng Himalaya. Yan ang nagsiseparate sa India at China. So, yung geografiya, ano pa? Yan, yung Wangho. Ang ilog Wangho, kilala yan bilang ilog ng Pighati. Diba? Yangtze, no? Yan, mga napalibot yan sa pinag-ugatan ng sibilisasyon o kabiasnan sa China. Okay, ano na ang sumunod? Yan, may paniniwala sa Chinese, yung tinatawag natin sinocentrism. Ang paniniwala kasi nila dyan, sino, Chino, centrism, gitna. Nasa gitna sila, no, ng mundo. Naniniwala rin sila dito yung pagtingin na ang China ang nag-iisang lehitimong emperador ng mundo. So, yung China ang pinaka nakikita nilang, this must be the global leader. Tayo yung dapat mamuno. Dahil sila ang gitna ng mundo, di ba? May paniniwala silang political na China bilang sentro at nakahihigit na bansa kumpara sa iba't iba pang mga bansa. Okay? Umiiral din ang paniniwala ng pakipag-ugnayan ng China sa East Asia bago pa man humina ang dinastiyang Qing pagdating ng imperialismong Europeo. Ibig sabihin, malaki ang connection ng China sa iba't ibang bansa na nakapaligid sa Asia. Diba? So, pag tinignan ninyo dito, di ba? Yan. Emperor Sentro, inner subject, outer subject, tributary state. Yung mga tributary state, yan yung mga bansa na nakakaugnay lang sa China. Tapos yung Northern Barbarian, yun yung mga wala namang bansa yung mga yan. Ang gugulo lang sa lipunan natin. Di ba? So yun, ano bang nasa labas nito, tinuturing na barbaro. At sakop na handang magbigay ng tributo. Ibig sabihin, kinokolektahan nila yan. Okay? Yan, yung tinatawag natin sinocentric tribute system. Yan yung lisensya mga lakal ka sa kabisera nito. Yung mga piling daungan, di ba? Hangganan, kanyang kasasakupang lupain, yun. Paniniwala lang ng China na siya may karapatang maging bridge ng lahat. Di ba? Kasi nga siya yung sentro. So yun na, yung Tianming, no? Paano yung paniniwala nila sa pamumuno o sino mamumuno sa kanila? Meron silang tinatawag na mandate of heaven. Yung Tianming nga. May basbas ng langit kung sino namumuno. Mandate of heaven ang tawag doon. Dapat ang leader, hindi lamang binibigyan ng basbas, kundi dapat meron daw siyang kanyang asal at paraan ng pamamahala na gabay at binasbasan mula sa kalangitan. Okay, yun yung paniniwala na sa leader na yan. So let's start. Ano nga ba paniniwala ng mandate of heaven? Pinagkalooban ng basbas ng langit. So umaayon at nagpapahalaga sa kabutihan at tatanggalan naman ng basbas ang langit na leader kung sino man ayan ay magiging mapang-abuso at magmamalabis. Diba? Pag tinignan ninyo, meron ganyang prinsipyo, no, pagdating sa election. The voice of the people is the voice of God. So, sinong leader na in-elect, yun yung voice ng Diyos, no? Parang ganun yung ibig sabihin ng mandate of heaven pagdating sa election natin. Pero dito, hindi. Kung sino yung mapipili, siya yung kinasihan ng pagkakataon na mamumuno, etc. etc. Kaya, ugatin natin, no, sa unang dinastiya, sa dinastiyang Shang, yung dinastiyang Xia, rather. Ito yung maalamat na estado, ha. Ibig sabihin, wala masyadong artifacts o tala sa kasaysayan na nagpapatunay nag-exist sila. Pero may mga kwento-kwento na Emperador Yu, si Emperador Yu, na naging tonyo yung agrikultura noon, yung pagpapalit sa kanya ng kanyang anak, yun yung naging sentro ng pamumunong to. So napasigla niya yung agrikultura sa Ilog Wangho. Bakit? Yung pagtatanim kasi ng butil, di ba? Pagtataglay ng mga mamamayan ng kasanayan sa paglilok ng palayok, nag-umpisa daw to sa dinastiyang Xia. Kasi naabutan na lang sa Shang na meron na ng ganun. So may nag-exist na dating mga pamunuan. So ina-attribute nila yan doon sa alamat na start ng China, yung dinastiyang Xia. Diba?
Pero again, tala lang yan, no? Kwento-kwento lang siya. Kaya maalamat ang estado ng Shang. At dumako na tayo sa may mismong tala ng kasaysayan, no? Ang dinastiyang Shang. Ang Shang Dynasty ay kilala na nag-exist taong 1600 BCE hanggang 1046 BCE. No? Ano pa ba yan? Yan yung tinatawag din na Empire of Bronze Age sa China. Mababakas natin yun dahil yun nga, yung mga oracle bones, dyan yun. 31 kings, 554 years. Ganun katagal. So sa Hilagang Hunan, 1929 hanggang 1933, nakita natin yung epekto ng dinastiyang Shang, no, sa kasaysayan ng China. Mababakas natin na ito ay nagkaroon ng iba't ibang manifestasyon sa kasaysayan at pinagbabatayan. So doon, no, nakikita natin sa mapa saan ang dinastiyang Shang. Yan yung sakop niya. Tapos, yun nga, armas, chariot, sisidlang pansakripisyo, sisidlang bronze, yung bronze urn, at yung oracle bones. Lahat ng yan na pinagbabatayan ngayon sa kasaysayan ay nanggaling sa dinastiyang Shang. Okay? Next. Yan. Yung estadong militar, bakas din to sa kasaysayan nila. Dahil makikita natin, yung estadong militar, yun din yung naging estado kung paano mamamahala ang kanilang leader. Authoritarian. Di ba? Monarkiya dahil nga may hari. Di ba? Kinasiyan ng langit yung pamumuno niya. So ngayon, nagkaroon siya ng libo-libong mga alipin. Yung libo-libong alipin yung pinasusunod niya. So, yun, no? Pinagkalooban ng katapatan ng mga Panginoong Maharlika. Kaya, ginawa ng mga Panginoong Maharlika na yan, so may mga kanya-kanyang hawak yan na teritoryo, sila tumatayong tagapamahala ng mga maliliit na pamayanan. Ganon naging management dito ng dinastiyang Shang. So, yung paggamit ng libo-libong alipin, ginawa yan, o ginamit yan, para maging tanggulang pambayan. Ibig sabihin, defense, security, no? Para hindi agad-agad sila masakop, makukupkob ng mga iba't ibang tao, etc. Tapos, lumikom sila ng buwis para masustain yung mga pangangailangan ng pamamahala. Metal, kailangan nila ng pandepensa. So, armas, metal ang kailangan nila dyan. Ano pa ba? Yun, kailangan kanilang kapangyarihan, mangalap at mag-imbak ng mga pagkain. Kasi darating ang pagkakataon na magkakaroon talaga sila ng pangangailangan sa pagkain. So, yung storage, di ba? Balay, trigo, millet, yan mga inimbak yan. Ano pa ang mga kasanayan sa militar para masabing organisado sila? Well, una, paggamit ng pana, magtitrain sa sibat, palakol, karwahe, syempre, pag maniobre, pagtungo, pagsalakay, etc. Yung bronze artwork, no, manifestasyon niya ng paniniwala at yung kanilang sinaunang paniniwala na nakatala sa mga bronze artwork na yan. Ano ang kabuhayan naman? Agrikultura at paghahabi ng telang seda. Diba? Makikita natin na meron naman na sila dati pang mga kaparaanan. Damit, tapos paano mamumuhay. Sining at panitikan, yan. Makikita natin. Naiibang paggawa ng jade, no? Paglilok ng marmol, yan. Mangkok, urna, ceramics, mula sa kaolin, pictogram at ideogram. Yan yung kanilang mga sinaunang mga letter. Diba? At yun na nga. May mga kasanayan ng mga sundalo at that time na makapaglaban sa tulong na rin ng ibang mga kagamitan na mayroon sila. Ano pa ba? Yun. Sumunod natin siguro. Ba't hindi lumilipat to? Yan. Dahil nakita na natin yung rurok ng dinastiya, no? Madalas yung pakikidigma, ang huling pinuno nila si Wu Wang. Well, nakita natin dito, yung Shang, sa gilid lang siya, di ba? Pag tinignan natin, kailangan talagang may matinding pagdepensa rin kasi hindi natin alam kung sino pwedeng matake, etc. etc. Pero ang pinaka-reason lang lagi parati dyan, the rise of higher peak ng leadership at hindi na masustain pa ng mga sumunod pang pinuno dahil mga weak leader na sumunod. At yun na nga. Umpisa na ng pagbagsak. Sumunod ay dinastiyang Chu, no? After ng Shah. Shang Chu. Yan. Panimula, yan. Kanlurang China.
itong makita natin, Shu, saan nag-exist din yung Shang halos, pero mas malawak ng kaunti. Sa Wei Valley, 500 taon halos yung Shang, ito naman 700 taon. Sa larangan ng pagsasaka, sining at sistema ng pagsulat, nakikita natin, ito yung pinakamalaking ambag ng dinastiyang Chu. No? Sila ay nagpatupad ng itong dinastiya na ito ay nagpatupad ng sistemang feudalistiko o feudalismo. Nakabatay sa lupa ang pamamahala ng ganito. So may ganti para sa mga kamag-anak at taong tumulong sa pakikidigma. So dahil tumulong kayo, pinanatili ninyo ang seguridad at aspekto ng ating pamamahala, mayroon kang lupa. Kaya meron silang basalyo. Ginawa rin naman to sa Europa pag pinunta ninyo sa world history, di ba? Nung nanakop sila dito, yung mga kolonisador natin, binigyan nila ng lupa yung bawat tao, di ba? Ganun ang ginawa rin sa dinastiyang Chu. Kaya na-consolidate, di ba? At syempre, protection sa korte, yung royal court. No? Yun nga, yung feudalismo, alam natin, may hierarchy yan. Yung mga hari, scholar, farmer, sino nasa baba, di ba? Ito rin ang sistemang nagpatagal ng pamumuno ng imperial ng China. Paano? Siyempre, meron pagkolekta ng buwis, pinagkalooban ng proteksyon sa korte, yung mga proteksyonan nila yung mga kapangyarihang tao sa oras na masasangkot sila, etc. etc. Sa dinastiyang Chu rin, nakita natin yung 5 mandarin. No? Yan. Una, Mandarin of Heaven, ay ministro ng seremonya. Kasi ministerial nga eh. Diba? May mandate of heaven. Mandarin of Summer, digmaan. Mandarin of Autumn, krimen. Mandarin of Winter, paggawa. Scholar sa dalubhasa sa kasaysayan, syempre binigyan nila ng tsansa na kilalanin. Ito naman ang kahanga-hanga sa bagay na to. Kasi may pagpapahalaga talaga sa matandang kasaysayan ng mga Chino at attributed to sa dinastiyang Chu. Ano ang dahilan ng pagbagsak o paghina ng dinastiyang Chu? Marami. May mga rebelde. Panginoong Maharlika. Hindi na control yung may hawak na kapangyarihan. Pag amok yung mga yan, kakalas sila, meron silang sapat na puwersa para makapagpabagsak, etc. Saka that time, marami na rin sumasalakay sa kanila. At isa sa mga nakita nilang tala sa kasaysayan, yung tribong Xiongnu, no? Na nagbunsod ng paglipat at pagtatayo ng kabisera sa Liuyang noong 770 BCE. Diba? So kapanahunan na to, yung pagbangon. Yan. Warring state. Yan na nga yan, di ba? Nag-aaway-away ng mga estado. Ito na yung sinasabi natin na panahon ng tagsibol at panahon ng taglagas. Nagdidigmaan ng mga estado. Ano nangyari? Para magkaroon ng panghahawakan upang muling bumalik sa pagkakaroon ng konsolidadong pamumuno. Umakay sila ng isang prinsipyo mula sa isang filosofiya, particular ni Confucius. Yan. Hanggang sa niyakap ito ng dinastiyang Qin. Di ba? Pero hindi agad-agad yan nangyari. Dahil taong 221 BCE, nagwakas ang mga magkakaribal na estado. Yung warring state nga, di ba? Nag-away-away. Sa Qin Dynasty, sa tulong ni Prinsipe Ying Zheng, di ba? Binigyan ng titulong Qin Shi Huangdi, di ba? Shi Huangdi, mas dyan sa kilala. Di ba? Ano ang ginawa ni Shi Huangdi? Di ba? Yung Shenyang, natin niya yan, tinatawag na prefecture, yan yung lalawigang sakop ng dinastiya. Tanda natin yan, ha? Tapos may sentralisado siyang pamamahala, nakabatay sa hukbong militar. Again, para mapag-unite mo ang mga naghahati-hating mga pangkat o paksyon, kailangan talagang mayroong isang malaking liderato na magbibigay ng mandato at autokratiko ang pamumunong yan. Diba? Gumamit naman siya dito ng idealismo na tinatawag nating legalismo. Sinasabi niya dyan, sa idealismo ng legalismo, likas na masama kasi ang tao pag tinitingnan ng mga legalista. Bakit? Gumagawa tayo ng batas kasi gagawin ng tao to kalaunan. Gagawa siya ng masamang bagay, etc. Kaya gagawa na tayo ng kaparusahan. So, kailangan niya ng kamay na bakal. So, yan. Si Li Su, tagasunod yan ni Sun Tzu, no?
So, sinasabi nga dito, di ba, pag sinabi din si Shunzi, di ba, when people lack teachers, their tendencies are not corrected. When they do not have the ritual and moral principles, then their lawlessness is not controlled. So, anong gagawin? Magpapatupad ng kamay na bakal. Kasi hindi na napapasunod yung mga tao. So, tendency, magkakaroon ng anarkismo o pagkakagulo-gulo ng lipunan. So, ano sinabi? Man must have his joy, and joy must have its expression. But if that expression is not guided by the principles of the way, then it will be inevitably become disordered. So, walang magsasaya. Hindi, biro lang. Ang sinasabi dito, dahil ang tao ay magliligalig, kahit ano gagawin niya. Yan. Upang pigilan yan, kailangan ang pagtutol mula sa mamamayang Chin. Magpapataw tayo ng mahihigpit na batas, mabibigat na parusa, magkakaloob tayo ng gantimpala, bounty, sa mga manggugulo, at kumuha ng espiya sa pamahalaan. Espionage. Diba? Winasak nila mga silid-aklatan. Bakit? Unang kokontra kapag may maling patakaran o kaya may mga pang-abusong gagawin ng leader, ang mga matatalino. Diba? So, yun yung ginawa nila. Kaya nagkaroon ng unifikasyon ulit after ng paghahati-hati sa warring states. Kamusta ang kabuhayan? Ang kabuhayan dito, yun. Nakita natin na yan, sistema ng timbangan, sukatan, paggawa ng salapi. Yan, meron na dyan. Yun, yung perang sensilyo, coin. Yung kwadradong butas, di ba? Tapos monopolyo ng asin sa pilitang paggawa. Sa forced labor yan kasi kumontra, giba, di ba? At yung paggabi ng telang seda. Sa panahon na rin nito, dahil nga legalista, napatupad ang Great Wall of China. Napatayo. Matagal na panahon ang dinastiyang to. Di ba? Sinunog ang obra ni Confucius sa panahon na to. Bakit? Nandyan karamihan ang nag-iisip. Pagpapatapon sa mga scholar na critical, kasi nga dahil nga nag-iisip ang mga scholar, kailangan silang mawala. Bakit? Sila ang unang kukontra sa maling polisiya. So, yun na nga. Pagpapatatag ng imperyo gamit ang mahabang pader. Bakit? Para maging bakod. Di ba? Para hindi sila basta-basta makubkob. Ngunit, ang siyang naging kalakasan ay naging siyang kahinaan din. Bakit? Mapagpapatuloy ba ito ng susunod na magagaling na pinuno? Magagaling ba ang pinunong susunod? Yun yung isang tanong dyan, di ba? Pero yun nga, magandang legasiya itong pinatayo ni General Meng Tian. 300,000 na sundalo ang ginamit niya dyan para mapatayo yung Great Wall of China. Kalaunan, naging tuntungan ng Great Wall of China, yung ideyang yan. Kaso, ang problema, wala nang sumunod na magagaling na mahusay na pinuno. Right after ng mga nasimulan ni Shi Huangdi. So, minsan, kapag hindi nasusundan ng magaling na leader, yung mga sumunod na leader, tingnan nila paano ito mapagpapatuloy yung mga magagandang simula. Diba? So, questionable kagad ang mga susunod na leader or what. Diba? At, uspong ulit ng panibagong mga dinastiya. Ang dinastiyang Han. Sa dinastiyang Han, diba? Sa pamumuno ni Liu Pang, pinunong militar ulit yan. Sabi nga rin na dyan, Emperador Cao Chu. No? Halos buong China na to, no? Pag tinignan natin yung impluensya niya itong Xi'an. Pero kabisera lang yan ng dinastiya. Okay? Sentralisadong pamamahala. Pero inayos niya yung mga pangangailangan. Bakit? Nag-amok ang mga mamamayan under Qin Dynasty. So para mapabuti o mapabalik ulit, sustain mo yung needs and wants ng mga mamamayan. So pagtugon sa pangangailangan, paano matutugon ang pangangailangan sa pagkain? Pangangailangan magsasaka. So irigasyon, pagpapatubig, di ba? Maayos sa pamamalakad ng pamahalaan, di ba? Luluwagan. Ito ang ginawa naman ng dinastiyang Han. Kung sobra-sobrang nagmalabis ang dinastiyang Qin, ang dinastiyang Han hindi. Nagbawas sila ng buwis sa lupa. Pagpapawalang bisa sa mararahas na batas. Pagkaligtas sa sapilitang paggawa. Paghahati-hati ng lupa, nag-distribute, di ba? Para naman mag-equate. Paggamit ng kita mula sa monopolyo upang ipangutang sa magsasaka.
tapos nagkaroon ng ceiling price. Hindi masyadong mahal. Diba? At yun na nga, malaki ang ambag nito kasi nandito na ugat natin yung pagkakaroon ng kompetitibong pagsusulit. Mahalaga ito kasi dito tinitingnan by merit. Kaya nga yung civil service examination, yan. Unti-unting bumalik yung mga filosofiya ni Confucius. Di ba? Yung lawak niya hanggang North Korea, hanggang Timog Vietnam. Ganon kalawak ang dinastiyang Han. Nagkaroon lamang ng ilang mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya hanggang sa lumala ang mga bagay na hindi kaaya-aya na to. Nagkaroon ng kaguluhan, kawalan ng pagkakaisa, 370 na taon tinagal nito. Pero yun nga, sama-samang salik din yan kung bakit nagkaroon ng pagbagsak ang dinastiyang Han. Hanggang sa pagkakawatak-watak at umusbong ang dinastiyang Sui. Ang dinastiyang Sui, no, ay tinuturing natin na dalawang emperador ng Sui. No? May ganon. May pagpapagawa ng Grand Canal, yung nakikita nyo sa larawan. Tapos, yun nga, medyo madalas ang pakipaglaban dito sa Korea. At yun na nga, pagkawala at pagkapagod, pagkawala ng uhusay na pamunuan. No? At yun na nga, pagkapagod ng manggagawa at di matagalang pang-abuso, yun yung nangyari. Okay? Naging sani ng pagbagsak ng dinastiyang Sui, naging dahilan naman ng pag-usbong ng dinastiyang Tang. Kasi may mga nakasulpot naman na at uusbong na lamang tulad na lamang ng dinastiyang Tang. Yan, dahil sa kontribusyon, no, kaya may tuturing ng mga historiador na ang Tang Dynasty ang pinakamakasaysayan. Malaki ang tulong ng historians dito. No? Pinakamakasaysayan sila. Yan nga, yung pagpapalawak ng kabisera mula Chang'an, Central Asia, at Tibet. Maging ang Korea ay mababatid din na nasakop nito. Kita nyo doon, tumatagos no, yung influensya niya. Yun nga, yung malawak ng sistema ng pagsusulit. Merit. Ulit. Kung sino magaling, mahusay, siyang mamumuno. Diba? Gininto ang panahon nito ng literatura at sining. Musbong ang iba't ibang literatura ng China. Malawak na kalakalan at pag-unlad ng pagsasaka. Hindi, kabuhayan, no? At yun nga, yung mga templo ng monasteryo, impluensyang budismo, niyakap ng panahon na to, no? Dinastiyang Tang. Ano ang dahilan ng paghina? Dahil ito na nga ang golden age, di ba? Yun, mga kaaway sa hangganan. Kailangan kasi talaga security. Makikita natin paano yun. At yun pag-aalsa ng mga leader ng hukbong militar. Kasi pag hindi mo naman talaga napigilan na pabagsakin ka mismo ng mga militar na tao sa pagitan mo, yan din ang isa sa kababagsak mo. Okay? Sumunod na dinastiya, ang dinastiyang Song. Yun nga, pagsibol ng 50 taong kaguluhan, yun, 50 years no, ng pagliligalig. Dalawang pagkahati, may Northern Song at may Southern Song. Doon pa lang, makikita nyo na, magulo ang panahong ito. Yung Northern Song, tumagal lamang to mula 960 hanggang 1126. Southern Song naman, 1127 hanggang 1279. Nagkaroon ng dinastiyang Song, pinilit na magkaroon ng sentralisadong burokrasya. Ang pamumuno na to ay galing na sa sibilyan. Pero pinalawak ang kapangyarihan ng emperador ng China at yun na nga, no, napalawak din ang kalakalan ng komersyo. So, bahagi doon ng pag-unlad, yan, ay pag-unlad din ng sining sa kalunsuran. Pag-unlad ng lungsod, as pag-unlad ng sining. Yung kulturang Chino, mga obra, mga manunula, pintor, nabigyan ng emphasis sa panahon ng dinastiyang Song. Ngunit hindi mapipigilan ang susunod na pag-usbong na dinastiya. Ang susunod na dinastiya, exterior o panglabas ang dinastiyang ito. Ngunit nakita natin dito kung paano naging sobrang lakas na leader kasi mula sa ilabas at hindi mapipigilan dahil nakanila ang rurok ng kausayan, ang dinastiyang Yuan. Ang dinastiyang Yuan ay kinikilala rin bilang dinastiya mula sa mandirigmang Mongol. Bakit? Nandito na yung pag-usbong ni Genghis Khan. Pagsakop sa Northern Song. So pagpasok sa Northern Song, hanggang sa nakubkob na ang sentro. Ito ang pinakamalawak at pinakarurok ng Mongol Empire.
Makikita at mababatid din 'to sa kasaysayan, 'no? Siya ang pinakamahusay na leader sa panahon na 'yan, si Genghis Khan, the Great Khan. Sa dinastiyang Yuan, 'no, nandiyan si Kublai Khan, 'no, the Great Khan, nasakop niya ang Southern Song, nag-pacify na nga. Yung kultura at kasaysayan, mahabang posisyon lamang sa mga Chino. Mababang posisyon lang sa mga Chinese kasi puro sa Mongol, no, mapupunta ang mga malalakas na pwesto, malalaking pwesto, matataas sa pwesto sa ito. Kilala sila bilang mahusay ng mandirigma kaya hindi talaga malalabanan ito ng dinastiyang Song. So sa pagkakobkob, patunay lamang na ilang bansa sa Asia na sakop nila. May impluwensya yan, di ba? Mughal sa India, dito Yuan sa China. Kalaunan, nagbigay daan ito sa pag-usbong ng kalakalan at komersyo hanggang sa pumasok ang mga misyonerong Kristiyano, etc. etc. Dahilan ng pagkabagsak, hindi na nasundan ng husay na pamumuno ni Kublai Khan. Dagdag pa, may mga kalamidad at may mga rebelyon. At, siyempre, may mga nag-aabang lang naman, musbong ang dinastiyang Ming. Yan, nag-aklas na leader lamang yan mula sa mga magsasaka. So, yung kabisera mula Nanjing hanggang Beijing nalipat na. Nasakop yung Annam. Yan yung Tonkin China, di ba? Yan ang naunang nailagay na kapital bago ang Beijing. Yan yung Nanjing, di ba? Yung Annam, kasalukuyan, yan ay Vietnam. Okay? Anong meron sa dinastiyang Ming? Yan, magbabalik ng kadalisayan ng kulturang Chino. Kasi nga nanggaling sila sa isang mananakop, yung mga Yuan, mga Mongol. Tapos yung diwa ng Confucianism, at siyempre, yung diwa ng Confucianism, yung nagbalik ulit sa value o yung pagpapahalaga nila sa pagsunod, pagrespeto ng mamamayan sa kanyang leader, pagbibigay pansin ulit, no, sa sinaunang dinastiya. Yung dinastiyang galing sa China talaga. At yun yung klasikong kultura ng Chino talaga pinakapagbabalik. Ano ang dahilan ang pagbagsak? Yon, maluho. Di ba? Masyado magastos. Di ba? Maluhong hangarin na mapalaw ang kalakalan. Pagugol ng salapi para matalo ang mga Mongol. Kasi magagaling ng warrior yung mga yan. Pananakop ng mga Hapones at Korea. Yan. At hindi na kontento ang mamamayan. Nagutom eh. Di ba? So sa pagkagutom ng mamamayan, dahilan yon para maging mapabagsak ang imperyo. Hindi satisfied yung mamamayan. Pag walang suporta ng mamamayan, bumabagsak ang leader. Okay? At yun yung pinaka landasin na sana natutunan natin sa pag-usbong ng dinastiyang Ming. At dyan nagwawakas ang pagtalakay natin ng 2 linggong pagtalakay sa sa dinastiya mula sa China, mga dinastiya sa China. Kabihas ng Sumer, kabihas ng Indus, at kabihas ng China. Yun lamang at maraming salamat.